Dumating na sa Switzerland si Pangulong Bongbong Marcos sa World Economic Forum. Kabilang sa mga plano niya ay ipaliwanag sa world leaders kung paano mamumuhunan sa isinusulong niyang Maharlika Wealth Fund. Live mula sa Davos, Switzerland, may unang balita si JP Soriano. JP. Igan, magandang gabi pa rito. Actually, Igan, nasa Zurich pa tayo at pupunta pa lang sa Davos maya-maya. Pero si Pangulong Bongbong Marcos nauna na sa Davos para nga dumalo sa World Economic Forum. At Igan, nasa below zero ang temperature at lamig ngayon. Pero sobrang lamig man, umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na magiging mainit ang pagtanggap sa delegasyon ng Pilipinas sa World Economic Forum para makahikayat po ng mga mamumuhunan sa ating bansa para sa ating ekonomiya. Habang nasa biyahe papuntang Switzerland kung saan dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa World Economic Forum sa Davos, ibinahagi ng Pangulo kung paano niya ipaliliwanag at kung paano pwedeng mamuhunan sa isinusulong niyang Maharlika Wealth Fund o Sovereign Wealth Fund sa Pilipinas. So sasabihin ko, exactly what's happened that we are forming a Sovereign Wealth Fund for investments for big investments in the basic areas such as agri, energy, digitalization, climate change, yung ganun pa rin. But the point being is that now there is a wealth fund. Sa kanyang ikawalong foreign trip simula ng manungkulan, naiwan niya sa Pilipinas ang patuloy na problema ng sobrang taas na presyo ng ilang agricultural products sa merkado gaya ng sibuyas at asukal. Dinepensahan ng Pangulo ang gagawing pag-aangkat ng sibuyas. No choice daw ang ating gobyerno kundi mag-import. Tignan mo yung production ng Pilipinas, tignan mo yung demand, malayo talaga. Sinubukan natin na makuha lahat ng mga smuggled pero kulang pa rin kasi hindi rin natin nagamit yung smuggled. So talaga, we are forced to import. So that's what they are doing. Gayunman, kailangan daw pagtuunan ng pansin kung paano mapapataas ang produksyon ng sibuyas at iba pang produkto para hindi na kailangang mag-angkat. Diyan tayo naiipitin, nasanay tayo masyado sa import. So import lang tayo ng import, di natin inaayos yung production side. Para matiyak naman daw na hindi magkakaubusan sa supply ng asukal, inanunsyo ng Pangulo na kada 2 buwan na mag-iimbak ng supply nito. Naniniwala ang Pangulo na kayang pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga susunod na bahagi ng taon, pero hindi na niya ito idinetalye. Pagtutuunan din daw ng pansin ng Pangulo ang smuggling dahil laganap daw ito sa bansa. Tinitignan daw nila ang stratehiya ng ibang bansa at paggamit ng makabagong teknolohiya. I think the digitalization of the Bureau of Customs is going to be an important part. Dahil ang pagkakaroon ng mas maraming foreign direct investment ang isa sa mga nakikitang paraan ng Pangulo para mapalago ang ekonomiya. Isa raw sa mga programang nasasabik siyang madaluhan sa World Economic Forum ay ang pakikipagpulong sa World Economic Forum President na si Borge Brende. At sa sidelines ng forum, makakausap at mas makakahulubilo raw niya ang world at business leaders para mahikayat na mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, natanong ang Pangulo kaugnay sa pagpapalit ng National Security Advisor ng bansa mula kay Professor Clarita Carlos, ngayon ay si dating DILG Secretary Eduardo Año na. Secretary Carlos, I think she found that position to be a little bit political kasi hindi talaga siya sanay sa ganun. At she is an academic, a retired academic. Why Año? Because he has a long experience in intelligence. Before he became Chief of Staff, before he became group commander, he was PSAP. So sanay na sanay yan, and he's well known, and he knows all of the operatives in the intelligence community. Ipinaliwanag din ng Pangulo na seniority ang pinagbasihan niya kung bakit na-reappoint o muling itinalaga si Lieutenant General Andres Centino bilang AFP Chief. Kasi dinarationalize namin yung seniority. Kasi yung Andy Centino has 4 stars and Bob Macaro had 3 stars. So kailangan nating ayusin kasi magkakagulo dun sa baba.
Sa January 18 nakaschedule ang karamihan sa mga programa ng World Economic Forum kung saan imbitado at magsasalita si Pangulong Marcos. Pero Igan, ngayong araw, may mga nakaschedule na rin activities ang Pangulo sa Davos kung saan siya naroon na ngayon kasama mga first lady natin. At ilan po sa mga activities na yan ay ang pagdalo at imbitasyon sa ating Pangulo para sa isang awarding ceremony dyan sa Davos mamayang alas 6 ng gabi. Pero karamihan nga po sa bulto ng kanya mga major activities ay sa Wednesday nakaschedule. At doon nga po sa Davos din inaasahan po makakasama niya ang iba pang cabinet secretaries ng ating bansa. At yan muna ang latest mula sa Zurich sa Switzerland. Para sa GMA Integrated News, balik muna sa iyo, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.